Guys, dito tayo ngayon sa Shinjuku sa Tokyo, Japan. At sa aking likuran, makikita nyo ang isa sa mga branches ng Karaoke Can na pag-aari ni Mr. Noriharu Watabe, husband ni Abby. Isa lang ho yan sa mga branches. Dito, meron pang isa. Ayan o, yung kulay blue na yan. At sa ilalim ay ang Time Cafe na sila din ang may-ari. O, dito pa rin. No? Bihit lang tayo ng konti dito. Ayan, yung kulay blue na yan. Isa pa rin sa mga branches ng Karaoke Can. Sobrang dami talaga mga branches dito sa Tokyo. Ayan sa inyo yan. Ganyan na ano? Karaoke Can yan. Ilan bale karaoke ano nyo na lugar? Ha? 300, di ba? Plus yata. Sabi sa 300 plus. Karaoke Can. Karaoke Can na Left. pwesto, Turn no? Oo. Karaoke Can na pwesto, 300 plus. Diyan, mama. Sa inyo yan, yung cafe na yan. Oh, ganda. Time Cafe. Time Cafe. And this is your building. Yeah, ito. Ito malaking to. Yan. Isa lang yan sa ilang building nyo. Yeah. Ha? Mga 10 daw ang building nyo rito sa Tokyo. Ayan na sila sa loob. I think more. More than 10 buildings. Maybe. More on sa Tokyo. Marami kaming branch. Ito ang Time Cafe. Oo. Why is it called the Time Cafe? Parang, usually kasi, di ba, o-order ka tapos magtatagal. So, parang hindi na kumikita yung mga negosyante. So, ngayon, binigyan nila ng time ng 30 minutes, drink all you can. Okay, within 30 minutes. Yes. So, may 90 minutes kasi minsan nagmi-meeting, di ba? Umaabot sila ng 3 hours, isang kape lang. Tama. Kawawa kami. So, ngayon, minano ng asawa ko na gawin nating concept na time cafe. So, may limit. Gano'ng karaming branches na to, itong Time Cafe? Siguro ngayon magsi-7 na. 7 branches. Yeah, before kasi 2, ngayon sabay-sabay nilang ginagawa. Makikita mo yan mamaya, gagawin natin. Ganda. Galing ha. So, ang dami nyo na pala mga negosyong pinasok, no? Hindi lang karaoke. Yeah, glamping. Glamping is glamorous camping. Parang bundok. Nasa bundok ka, pero parang feel mo nasa 5-star hotel ka. Kaso malayo dito. I think 2 hours. 2 hours. So, ito ang kanilang building. Pasok tayo sa loob. Japan Country Spirit since 1990. Okay, ako na-curious ako rito Abby, ano itong mga microphone na to? Pwede binibili ng mga company. Tapos may personal mic sila, i-charge. Tapos pagdating nila dito, kilala na namin, sabihin, kukunin na namin, gagamitin nila. Sa'yo lang yun. Exclusive? Yeah. Lahat ng mga company. Grabe. May sikat na singer ko. Ito nila parang may concert ng Enco. Tapos sumasayaw-sayaw. Ano naman to? Ayan yung mga pangatamburin. So you guys, no, talagang it's a lifestyle dito sa Japan. So kahit mag-isa lang siya, pumupunta. At lagi nilang napagkakamalan na parang hotel, lobby, ang karaoke. Kasi actually ito, design yan ng Shangri-La. Yung Shangri-La kasi nakita ng asawa ko ganyan. So ginawa niya small version. Okay. Nga, no? Sino mga sikat na artista kumakanta rito? Nagpupunta rito para kumanta? Or mga singers? I think si Piolo Pascual, si Piolo. Si Bea sa Rupongi, siya ilang maglaya. Mga gano'n. What about foreign? Foreign yung sa Shibuya, doon ginanap yung Lost in Translation. Movie. Lost in Translation ni Scarlett. Yeah. Tama? Sa Karaoke Can. Doon ginawa. May sa US, galing gusto nila Lost in Translation. Boom, alam na nila. Alam na nila yun. Doon nila kinuha. Parang naging tourist area na. Doon sa may Shibuya. Si Bill Murray, nagpunta rin doon.
Lahat. Bill Murray, Scarlett Johansson. At hindi namin alam na magpupunta pala sila doon. Pumupunta lang akala mo kakanta. So, Okay. ginawa nila yung movie inside of them. Wow. Ilang floors to? I think 12. 12 floors. Okay. So, iikutin natin yung taas. Pero yung hanggang 7 Ah. lang tayo. Kasi the rest is for rental. So, iba yung... Sige. Punta tayo ngayon. Okay. Ito yung mga karaoke na parang mag-isa ka, tapos magre-record ka. You can record your own Yeah. songs. Tapos saan lalagay yung sa CD. file? May CD. Bibigyan ka. Bibigyan ka ng CD. Yes. So magkakaroon ka ng sarili mong parang plaka. Yeah. Parang ka. Album. Yes. Yeah. That's pretty cool. Oo. Diba? Tara, lipat tayo. Guys, kasama na natin ang Cinderella ng Japan, Miss Abby Watabe. Abby, welcome to my show. Welcome to my vlog. Bami, meron kang fans dito. Kami tagapalakpak. Nabanggit ko, Cinderella of Japan. Ibig sabihin, may idea na sigurado tayo lahat, no? Tayo mga viewers, na nanggaling ka sa hirap. Kaya ka naging, ngayon mayaman ka na, big time na, di ba? So, Cinderella, gano'n ang kwento ng buhay niya, di ba? Paano ka ba, paano bang buhay niyo noon sa probinsya? Bali, galing ako from Concepcion, Tarlac. So, Kapampangan. Nakatira ako sa Santa Rita. Parang looban yon na, syempre, pag hindi sa'yo yung lupa, squatter, nag-squat kami doon. Pero pinatira kami, pero padami yung mga tao. Yung maliit, tapos lahat ng mga tao nandyan sa labas. Dikit-dikit yung mga bahay, gano'n. Parang ganun na, pero yung may nagbibingo, yung parang sa pelikula na may gano'n. So, nag-aral ako sa public school. Kasi nung bata ako, akala ko yung buhay namin, yung normal, ito na yung buhay. Pero once na lumabas ka doon, makikita mo, ay, hindi pala ganito ang buhay. Kasi kami, na yun, swerte na kami pag nakakain kami ng 2 beses sa isang araw. Mahilig kasi ako sa pajama. Wala akong pajama. Ang nanay ko yung parang flour, yun ang gagawin niya ng pajama ko, tatahiin niya sa kamay. Tapos yung nanay ko, labandera. Tatay ko, kalpintero. 6 a.m., wala na yung nanay ko. Naglalabada na siya. 7 kami magkakapatid. Ako yung bunso. Saturday, Sunday, may mga magkakaibigan kami. So magbabasura kami. Yung mayroon kasing parang ilog doon na sa Kapampangan, Sapa, river, kaya nga riverside kami. Doon na kami ng basura, pati yung mga umiinom. Kakalakal. Yes, pati yung natandaan ko pa nga yung bilog, yung lapad, yung long neck, lahat natandaan ko, 25 centavos, 50, 75, pati yung kilo ng plastic, kilo ng ng bakal, nagbabasura talaga. Pag Pasko naman, magmamano ako mula purok 1 hanggang purok 6 kasi may target ako dahil ang gusto ko pag naka 100 pesos ako, magde-day off yung nanay ko bilang labandera. So ibibigay ko yung 1 day niya para makapag-day off. Only during Christmas yan? Oo. So lahat ang buhay namin ganon. Pito kami, walang nakapag-aral kasi nga, noon kasi may kahit yung public school may bayad. Kaya yung mga kapatid ko, hindi sila nakatapos ng high school. Tinitiis namin kung ano lang yung meron kami. Kaya nung nakikita ko yung nanay ko na, sabi ko, 1 day dapat iaahon ko sa hirap yung mga magulang ko. Kasi from pinanganak ako, puro hirap na yung nakikita namin. Kaya pag kumain kami ng 3 beses sa isang araw, may nangyaring ganon, akala ko mayaman na kami. Sabi ko na yung mayaman na ba tayo? Yun yung pinakamasaya mo? Yes. Kapag nakatatlo kayo? Yes. Yun yung parang tapos, di ba nauso nun yung si Cory, tapos si Chris Aquino. Sana ako na lang si Chris Aquino. Siguro sarap ng buhay, masarap yung pagkain, baka chicken ang kinakain. Tapos di ba may parang falling star? Ang wini-wish ko lang is makakain kami ng 3 beses.
sa isang araw. Ganun lang. Oo, tapos maglalakad ka. Hindi kami nagsasakay ng tricycle, maglalakad ka. Tapos nung graduation na ako ng grade 6, black shoes, nanghiram pa kami sa kapitbahay. Pati damit. So, ganun kahirap yung buhay namin. Tapos, natandaan ko nung nagbabasura kami, may nakita akong brand. Okay lang banggitin? Yeah. Rusty Lopez. Brown. Sinuotan ko yon ng plastic. Parang ginawa mo? Plastic. Sinuot ko yung plastic yung paa ko. So, Kasi, ano to? Shoes? shoes na tinapon. Rusty Lopez? Yes. Dalawa? Isa lang. Isa lang? Okay. Tapos, sinuotan ko yung paa ko ng plastic. plastic. Sinukat ko. Sabi ko, one day, pag ako yumaman, lahat ng brand, bibilin ko. Yun yung sinabi ko. At yun ang nagawa mo nga ngayon? Ngayon, Halos. oo. Yes. Kaya pala Cinderella, kasi nagsimula sa shoes. Dito ako, yung hindi ko talaga makalimutan. Yung Sige. nagkasakit yung nanay ko talaga. Nilagnat siya. Ni 75 centavos na medical, wala kaming pambili. Tapos doon ko nakita, ang sabi ko na, hinawakan ko yung kamay ng nanay ko, kasi parang bata pa ako, pero alam ko, mahirap na kami. Sabi ko sa sarili ko, one day, pag ako ang yumaman, pangako ko sa inyo, hindi nyo na natin mararanasan ito. What about sa pagkain? Ano yung naaalala mo na parang grabe naman ang hirap ng buhay nito? Yung kanin. Lalagyan namin ng asin, tsaka tubig. Or yung parang mantika, tsaka toyo. Kaya ako noon, sabi ko sa mga kapatid ko, gusto nyong kumain tayo ng manok. Kasi, syempre, sorry sa mga kapitbahay namin. Minsan, parang nagnanakaw kami ng manok. Nagnanakaw ka ng manok sa kapitbahay? Oo. Yung parang pag nakapunta sa bakuran namin noon. Kukunin mo yung manok doon? Oo, yung maliliit, ganon. Tapos siluluto na. Sorry. Grabe. Ganon kahirap. Kaya ang sinasabi ko, yung kahit hindi ka ganon kasama, minsan nakakagawa ka ng bagay na ayaw mo dahil dun sa sitwasyon na yun. Tama. So, hindi lahat ng magnanakaw Masamang tao. Minsan may sitwasyon, lalo na kung kumakalam na yung sikmura. Pero hindi, nabilang ko lang naman yan. Siguro na nagawa lang namin yun once or twice. Oo. Pero ano naman, bata pa kasi kami nun Yes. Kasi for me, never ko naman sinisi yung mga parents ko or even si Lord na bakit kami mahirap. Kasi ang alam ko, pag magulang ka, for me, yun na yung best na ginawa nila for us. Kahit hirap kami. Kaya ang sabi ko, kailangan may gagawin ako. Bakit mo naisipan pumunta ng Japan? Kasi yung mga kapitbahay namin, parang yung mga banda doon, malalaki yung mga bahay. At meron doon na pinangarap ko talaga na bahay. Yung maglalakad ako from school. Siyempre ang init. Pag napagod ako, tatayo ako doon sa bahay na yun. Papahinga ko kasi nadadaanan ko. One day, bibili ako ng ganyan. Bibili ako ng ganito. Kasi wala rin akong baon. Ang hirap kayang pumasok sa eskwelahan na gutom ka. Ang hirap pumasok sa eskwelahan na kumakalam yung sikmura. Tapos, hindi invited ka sa fiesta. Pero yung nanay ko, yun yung tagalinis ng kaldero. Hindi, sa totoo lang ngayon, pag mahirap ka, parang hindi ka itatratong maayos. So, pupunta kami, hindi bisita, tagalinis ng kaldero. Tapos ako yung taga-bomba ng poso. Nagtatrabaho ka? Yes. Pinaka-ayo ko yung parang mahihirapan yung family ko. Especially yung mga magulang ko. So yun ang yun ang parang naging motivation mo? Yes. Pag halimbawa, kahit na nung nag-Japan ako, syempre ang hirap magpunta sa isang bansa na hindi mo alam. Especially wala kang alam na salita. Tapos, minsan, hindi rin maganda ng mga trato ng mga nakakasama mo. Hindi mo alam kung anong magiging future mo. So, parang sa akin, tapos maririnig mo yung mga ibang tao na, yan, Japayuki kasi yung naanak niyan, ganon. So, lahat ng masasakit na salita, parang naranasan ko. Pero, sa akin kasi once na yung
nahihirapan ka, titignan ko lang yung pictures nila or iisipin ko lang na ano ba yung reason ko ba't ako nag-Japan? Is family. So yun yung naging motivation ko na kakayanin ko. Kahit ano, kasi hindi naman ako nagpunta sa Japan dahil sa mga nagsasabi ng masama or nagda-judge sa akin. Siguro ako, mula noong mahirap kami, lahat ng masasakit na salita na pagdaanan na namin. Mumurahin yung magulang ko, aawayin dahil di nagbabayad ng utang. Nakita ko yun. Kaya ang sabi ko, gagawin ko yung lahat para mabigyan ko ng magandang buhay yung mga magulang. Pero nung nagtatrabaho ka na bilang, sabi mo nga, Japayuki sa Japan, tuloy pa rin yung mga masasamang salita na narinig mo. Oo. Paano mo hinahandle yun? Siguro hindi ko na pinapansin, pero syempre minsan tao ka lang. Sabi ko, basta patutunayan ko one day, magbabago ang tingin ng mga tao sa akin. Yun. Oo. So, hindi ako nag-give up kasi pag nag-give up ako, yun na yung katapusan ko. So, sa simula, nahirapan ka talaga? Nahirapan ako kasi sa anong parte ka nahirapan? Bukod sa pagsasalita ng, ng lengguwahe, ng Hapon. Actually, yung pangarap ko kasing mag-Japan. Pero nung pagpasok ko dun sa club, tapos umiikot yung disco ball, tapos umiyak ako. Sabi ko, Lord, hindi pala ito ang pangarap ko. Pero, titiisin ko. Itutuloy ko na to, nandito na ako. Actually, nung paglapag ng eroplano, so, inaayos ko yung damit ko. Malamig yun January. Sabi ko sa sarili ko, paglapag ko ng eroplano, sabi ko, yayaman ako dito. Sinabi ko yan, dito ako yayaman. Sabi ko. Bakit mo nasabi? May naramdaman ka ba na? Parang, di ba yung Japan pag-asa ng ba? Parang yun yung pag-asa mo Parang kasi nga nakita mo sa kapitbahay nyo. Yes. Ngayon, pagdating mo doon, hindi pala ganun ka dali. Siguro yung kaya ko natiis lahat. Pag every time na nasasaktan ako, nahihirapan, lagi kong binabalik yung sarili ko. Dapat hindi ko kalimutan anong reason ba't ako nandito. Then nagdadasal ako. Siguro sabi ko, Lord, nagdito lang naman ako kasi minsan syempre babalahin mo yung mga Hapon. Totoo naman. Hindi ka nagsasabi ng totoo. So every day ako nagdadasal, humihingi ng tawad. Every day din ako nagsisinungaling. But at least, sabi ko, Lord, sorry sa ginawa ko, ganon. Lagi ako nag-aas ng guidance kay Lord. Kaya sabi ko, kailangan, Ano pinakamahirap sa trabaho ng isang GRO noong mga panahon na yan? Minsan kasi makakaano ka ng Hapon na ang baba ng tingin sa'yo. Or kasi noong panahon, yung passport hindi mo hawak. Tapos yung kontrata mo, hindi mo nga alam kung magkano yung sweldo mo. Tapos nalaman ko na illegal pala kami, yung flying booking. Yung dito ko nag-work, pero iba yung kontrata saan ka nag-work. Nalaman ko na lang yung legality ngayon na. Nung active na ako sa PhilCom, nung napalapit na ako sa labor office, sa embassy. Yun na pala yun. Doon ko nakita na, illegal pala kami nun. Minsan yung kailangan required mo na may tawag na dohan, yung lalabas ka. Tapos kakain kayo sa labas. Actually, nasa sayo naman kung gusto mong magpakasama or gusto mong pipiliin mong maging mabuti. May choice naman. Magkaiba kasi yung pag-GRO ka sa Pilipinas. Pag dito sa Japan, ibang-iba. So kasi never kang nag-give in sa gano'n? Sa alam ko, walang gumagawa ng gano'n. Wala. At ikaw, may nag-offer ba sa'yo nung time na yan na indecent proposal? Parang wala naman. Kasi ganon. Parang wala naman. Walang ganon. Yung kung gusto mong boyfriend yan, siguro. Pero wala namang ganon. Kasi nung time na nag-Japan na ako, hindi na ganon
kaganda yung economy ng ano. So sila din nagtitipid na rin. So ganun sila, hindi na ganun. Hindi na kamukha nung ini-imagine natin. So paano nagbago ang buhay mo? From that, Cinderella story na may nakita ka sapatos na nandun ka sa pinakamahirap na panahon ng buhay mo, ay biglang naging kang reyna. Oo. Naging kang queen. Kasi may pinagtrabahuhan akong club. Elevator. Parang maliit lang siya ng elevator. Parang 4th floor yata kami. Fourth floor, tapos 3rd floor. So, yung pinupuntahan ng asawa ko sa 3rd floor. So, nung lagi ko yan nakakasabay, pupunta siya dun sa 3rd floor, ako 4th floor, lagi ko siyang nakikita. Tapos, one time, nakasabay namin siya. So, maghahatid ka ng guest. Sabi niya, sa hapon niya, lagi ko yan nakikita, suplada yan, hindi niya ako kinakausap. Sabi niya, maiksing buhok, ganyan-ganyan. So sabi ko, paano ko siya kakausapin? Sabi ko dun sa may-ari ng club, pag kinausap mo yan, hindi na siya pupunta. Kung gusto niya akong kausapin, pumunta siya sa club, sabi ko. So sabi niya, sige, punta ka, sabi niya, pupunta ako, magja-junk and poy tayo. Sabi niya, parang ganun. So nanalo ako. Hindi naman siya nagpunta. Kaya sabi ko, naku, hindi ko na ito paniniwalaan. After 2 days, nakasakay ko na naman. Kinausap niya ako. Ay, naku, hindi kita kakausapin. Sabi ko. Nung after next day, kasi araw-araw pala siya nagpupunta sa club. Nang para siyang, dito muna, 1 hour, lahat ng club, pinupuntahan na niya. The next day na naman, after 2 days, nakasakay ko na naman. Ay, hindi ko siya talaga kinakausap. Salita siya ng salita. Suplada nga talaga, no? Pero, pumasok na ako. Tapos, nagme-makeup ka. Siyempre, magme-makeup ka. Kailangan yung suot mo medyo sexy, magkaiba. May naghihintay sa'yo. Sabi niya, sino? Pagtingin ko siya. Sabi niya, nandito ako para maghingi ng sorry. Para, sabi niya, para hindi mo na ako supladahin, ganun-ganun. Tapos binigay niya yung number. Ngayon, umalis na siya. Pero nagkwentuhan kayo ng konti. Konti lang. Siguro nag-stay lang siya ng 1 hour kasi hindi naman. Oo. Ano sabi mo na nag-sorry sa'yo? Okay. Sabi ko, syempre, customer. And then, nung nagpunta ulit, ay, wala kaming customer. Sabi niya, tawagin mo siya. Sige na nga, tatawagin ko. So, tinawagan ko siya. Sabi ko, sino to? Sabi niya. Kasi serious eh. Yung parang talagang... Sabi ko, si Abby to. Sinong Abby? Yung ganyan-ganyan. Wala akong kilalang Abby. Binabaan niya ako. Sabi ko, naku, manda ka. After 3 months, 2 months yata, hindi ko siya nakikita. Biglang tumawag sa phone. Sabi niya, yung babae na dyan, yung maiksing buhok, ganun. Ako lang yun. Pababain mo, sabi niya. Sunduin niya ako. Di ba siya marunong umakyat? Sabi ko, ganyan. Hindi, wala tayong customer ngayon. So, pumunta ako sa baba. Ikaw naman, nagpapasundo ka pa. So, parang inaway-away ko. Ganito ang pagpunta dyan sa amin. Pindutin mo lang yung 3O. Sabi kong ganon. Pinapakita niya, tingnan mo, parang siyang Chinese, parang kung ano-ano sinasabi. Akala ko di mo ko kilala. Siyempre, sabi niya, hindi ko naman alam ang pangalan mo. Mula noon, everyday. Nanliligaw na. Siguro, ngayon ang sabi ko, nung umuwi ako ng Pilipinas, sabi niya, bibigyan kita ng pamasahe at pera. Iniisip ko, sabi ko, may magbibigay ng hapon, gano'n. In-expect ko milyon. Pagbigay niya sa akin 50,000 yen, Tay, ni Paco, wala na yung pambili. Huwag ka na tayong magplano, sabi ko. Tapos binigyan din niya ako ng pamasahe. Economy. Sabi ko, ano ba to? Ibang klase manligaw yan. Tapos dito, umuwi na ako ng Pilipinas. Pero tawag siya ng tawag. Hanggang na-develop, imagine mo, 10 times a day, tawag siya. Na-develop ako. Pero noong una talaga ayaw mo siya? Hindi mo siya type, gano'n? Hindi, pero sinasabi naman nila na, may kaya to. Mayaman yan. Pero hindi ako naniniwala kasi kung mayaman to, ang image ko, dapat pinagawa niya ako ng malaking bahay. Okay, magandang malaki, magregalo, di ba? Oo, tapos,
bibilan daw niya ako ng relo. Oo. O di bibili niya ako ng relo. Ang titignan ko lang mula dito, Gucci from from Omega to bawal na doon sa dito lang daw ako. Sabi ko, naku, Gucci, sabi ko, binibigay na noon yan sa akin. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, sige, Omega. Pumunta kami sa Omega. Pinili ko lang yung pinakamura. Binili niya. Sabi ko, baka nangutang to. Iniisip ko, baka nangutang, baka yung parang, kasi kung mayaman, hindi kuripot siya kahit yung sukli, kinukuha niya. Tapos nung unang date pala namin, mukha daw akong waiter sa sa coffee shop. Kasi naka-black. Sabi ko, alam mo ba, binili ko pa to sa Zara. Pinag-isipan ko pa to. Sabi ko, dinala niya ako sa Isitan. So iniisip ko, pinakain niya ako. Pagkain namin, sabi niya, dalian mo. So sabi ko, dadalian, oh my God, baka dali niya ako sa hotel. Sa iniisip ko, pinapractice ko na nung drama ko. Dinala niya ako sa mall, sa Isitan. Ang first niya dala sa akin sa Chanel. Wow! Sabi niya, pumili ka ng gusto mo dyan, sabi niya. Kaso, iniisip ko, magsha-Chanel akong jacket, may utang akong lupang hinuhulugan. So, iniisip ko parang, hindi kasi, alam mo yun, naka-Chanel ka nga, tapos ang wallet mo, wala naman laman. Sabi ko, hindi na, wag na. Na Gucci, ang pinakadala niyan, bumagsak ako sa Burberry. So, pinili ko yung mura. Hindi, ito maganda yan, gano'n. Sabi ko, hindi mo naman kasi sinabi na sa mall mo ako dadalhin. Akala ko kasi sa motel. Ano ka ba? Sabi niya, parang, mabait to. Mabait siya. Pero may edad na siya? Meron. Anong difference ng age nyo? Siguro 29 years. 29 years? Pero wala sa mukha niya. Walang asawa to? Noong time na? Divorce. Oo. Divorce na? Okay. Tapos, pero hindi niya sinasabi. Ang sinasabi niya may asawa, pero hindi. Hindi. Kasi nung nakita ko, 9 years na pala siyang divorce nung kinasal kami. So, ang ibig mo sabihin, parang pinapalabas niya na hindi siya masyadong big time noong una? Hindi kasi kuripot. Pero nung first date namin, magkita daw kami. Ewan ko, nakalimutan ko na anong oras. So, iniisip ko, Toyota, Mitsubishi. May nakasedan pala siya Mercedes. Sabi niya, anong ginagawa mo? Kanina pa ako dito, ba't ka sumasakay? Sabi ko, akala ko kasi Toyota sasakyan mo. Ha? Sabi niya. So, bakit mo naman naisip na gano'n? kasi, syempre, akala ko mahirap siya. In-expect ko, kung hindi to Nissan, Toyota, Isuzu, mga ganyan, nag-isip ako. So, ibig mo sabihin, i-entertain mo siya kahit alam mong hindi siya masyadong big time? Mabait kasi siya. Mabait. At saka, malinis. Parang... Gentleman. Oo, tsaka siya kumilos. Finesse. Yung parang dignified. Ganon. Yun yung mga pinangarap ko, tapos naka-necktie. Kahit di masyado mayaman? Oo, sabi ko, Lord, parang atang yung hindi na yata matutupad yung pangarap ko kasi hindi nagbibigay ng tip. What made you fall in love with him? Mabait siya. Mabait siya? At saka hindi kanya pinipilit kung ano yung, hintayin kanya. Tapos, syempre, nagpa-hard to get ako. Oo, baka ma 1, 2, 3 ako eh. Oo. Ngayon, sabi ko, kung magsasama kami, sabi ko, baka naman ayoko naman yung mag-divorce, yung pinag-pray ko. Pinag-pray ko talaga na, Lord, kung ito to, dapat bigyan mo ako ng sign. Pero wala akong nakikitang sign kasi wala akong nakikitang lapad. Ano kayang sign? Sabi ko. Yun. Ayun nga, yun. Tapos, nung nag-engage siya, doon niya sinabi na, ayan, akin yan eh. Oh my gosh, hindi mo alam yun, yung mga properties niya. Noong una. Tinuturo nila, pero alam mo yung ayaw mong maniwala kasi walang ebidensya. Hanggang Omega nga lang ako, tas pinakamura. Teka muna, paano siya nag-propose sa'yo? Sabi niya, pakakasalan kita. Akala ko ba, may asawa? Wala mga engagement ring yan? Wala. Salita lang. Oo, sabi ko, ay naku, kailangan ko ng engagement ring. Ganon. Kailangan may proof. So, dinala niya ako. Iniisip ko, bibili tayo bukas. So, nagre-research ako. Nagre-research. Pero hindi ko ni-research ang Tiffany. Inire-research ko lang yung mga hindi mahal. Dinala niya ako sa Tiffany. Tapos pumupunta ako sa Silver. Bakit siya nang pinipili mo? Sabi niya dito, tinuturo niya yung mga medyo malaki-laking bato. Iniisip ko, kung ito ay hindi mayaman, inutang lang niya.
ano ba ang kaya kong bayaran dyan? Kasi pag naging asawa mo, sabi ko, dito na lang ako sa Yung maliit. maliit, pinakamaliit. Oo, yun. Ito na lang, ayaw mo to. Hindi, ito na lang. Okay na yan. Kasi platinum with diamond, okay na yan. Nung nalaman ko, sabi ko, pwedeng palitan. Sole, palit. Sabi niya, sige, divorce kita. Doon nag-start yung ano namin. Nung alam ko na, gusto ko ng papalit. Sabi ko, Paano niya ni-reveal sa yung mga ari-arian niya? sabi niya, ako yung may-ari ng ganito, ng karaoke can, ayan. Yung pala, What's karaoke can? Ano yun? parang luxury karaoke. Luxury before, karaoke? Oo, para before kasi, nung napangasawa ko siya, I think nasa 75 branches. 75 branches? Na hindi ko alam. Kasi, Hindi mo alam, hindi ni-reveal sa'yo yun, ha? Hindi. Ang alam ko, may nakikita lang ako. Liit-liit lang yun. Kasi may mga liit-liit. Tapos, meron akong pinagre-rent nun na video. Sa kanya din pala yun. Hindi ko alam. Hindi ko rin kasi alam yung tunay niyang pangalan. Sabi ko, ano ba ang tunay mong pangalan? Sabi niya, magpapakasal na tayo. Hindi kasi sabi mo, tabi. Ngayon pala, watabi. So, kinuha lang niya yun. Kaya sabi ko, naniwala na ako ng paunti-unti. Ayun. Sabi ko nga, yung pinagdaanan ko pala before, nung maliit ako, naging blessing yun. Kasi parang tinetest ka ni Lord, yung faith mo, kung hanggang saan. At yung mga napagdaanan ko, parang yun yung maging strength ka sa lahat. Para lahat ng mga napagdaanan mo, wala akong pinagsisisihan. Kasi kung ano man yung napagdaanan ko noon, ito na yun. Ito na yung naging bunga. Kaya parang kahit napakahirap paniwalaan na yung pangarap mo, sabi ko, gusto ko maging mayaman, gusto ko maging ganon. Kahit hindi mo nakikita, kahit malabo mangyari, basta't naniniwala ka na mabait ang Panginoon. Yun. Kaya sabi ko, mabait talaga si Lord. Yung mga bibigay niyang test, hindi niya yan ibibigay. At saka yung destiny mo, yung kung may plano siya, ito yan. Kung talagang ibigay ni Lord sa'yo, walang makakapagpigil. Kasi, at minanifest mo rin kasi. Yes, kasi never Grabe yung power of manifestation yes, kasi mo. ang sa akin, kung ano yung iniisip mong mangyari sa sarili mo, yun yung mangyayari. And also, siguro yung kahit gaano kahirap, kahit yung point na ng buhay mo nandun na sobrang hirap, yung hindi ka mawawalan ng faith kay God na one day magbabago yung buhay ko. Kasi napakahirap kasi minsan mahirap ka tapos yung napaka-imposible. Pero ako, naniniwala ako. Bata pa lang ako, sabi ko, yayaman ako, hindi. Magiging prinsesa ako, magiging ganito ako. Although na hindi ako yung parang nasa fairy tale, na syempre ang buhay hindi naman ganun kadali. Marami din pagsubok after nung naging ganito yung buhay mo. Kasi magte-test, maraming test yan eh. Pag ba nagkaroon ka ng magandang buhay, ganun ka pa rin ba sa Panginoon? Kasi madami kasi pag may pera na, nakakalimot. So ako lagi kong iniisip na ang lahat ng ito binigay ni Lord, anytime pwede rin niyang kunin. So nung nag-start ako, na-realize ko na ano ba yung pwede kong gawin. So nag-active ako sa Philcom. May isang yung labor attaché, si Ma'am Luz, na aalis na. Tapos nag-tsunami. So paulit-ulit para reschedule. Sabi ng asawa ko, may nagpa-reserve na taga-embassy, kailangan pumunta ka. So ito na yung time mo para ibigay mo, to give back. Kailangan maging active ka sa Philippine community. Pero ayoko kasi yung mga na-experience ko nung nagja-Japan ako. Yung nakaranas ako ng pambubuli. So parang nagkaroon ako ng trauma na baka hindi magiging maganda. Sabi niya, sige, pero hindi alam ng asawa ko na yun ang reason ko. Sabi ko, baka magkakasakit.
ano magkakasakit? Ang tagal-tagal pa nun, alam mo na magkakasakit ka. Sabi niya, o sige, bibigyan kita ng pera. Sabi ko, kailan yan? Sabi ko. So, nilista ko. Nagpunta ako doon. Dahil lang, binigyan ako ng pera. Pero, nung pagpasok ko, nahiya ako kasi ang dami-daming tao. Tapos, doon ko parang na-realize na, tama. Pwede ko naman yung bumalik. Lahat ng asa Filipino, nag-start noon yung magiging active ko sa Philcom. What's Philcom? Philippine Community. Anong klaseng tulong ang binibigay mo sa kanila? Like, sa mga event, kung may event sila, nag-sponsor ang karaoke can, especially singing contest, and especially nung Undoy. And then, nagbigay sila ng 2.8 million yen, binigay ka ambassador, through the help ng karaoke can. Pati yung mga nag-start doon. Yung marami na mga magbibigay ng seminar, naghahanap ako kung paano so gusto mo talagang mag-give back all the time? And also, malapit ako sa OFW. Kasi napagdaanan ko yun. Tama. Iba kasi yung alam mo yung hirap. Iba din yung napagdaanan mo yung hirap. Kaya sabi ko, tutulong ako. Pag OFW, tutulong ako. And kahit saan ka naman yung pagiging Pilipino mo, hindi mawawala yan kahit saan bansa, kahit nasaan ka. Kaya yung husband ko din, supportive sa akin. Kasi ang ginagawa ko, syempre hindi naman kasi lahat ng experience mo sa Pinoy maganda. Tama. Pag bad experience, hindi ko kinukwento sa husband ko para hindi magiging pangit yung image niya sa mga Pinoy. Kaya hindi ako nagkukwento ng negative sa asawa ko, puro positive. Kasi gusto ko nga iangat ang Pinoy sa kanya. Kaya ganun siya ka-supportive. Paano nabago nitong marriage na to with your husband, ang buhay mo at ang buhay ng iyong pamilya sa Pilipinas? Siyempre, yung husband ko from the start, same kami ng experience. Galing din siya sa hirap. Hindi rin siya nag-aral. Senior high lang siya. Mahal din niya yung magulang niya. So, tinulungan niya ako na bibigyan niya ako ng sweldo. So, nasa iyo kung gusto mong tumulong. So, halos lahat ng mga pamangkin ko, kung hindi sila nakatapos, nasa kanila na yun. Nag-asawa, merong hindi, nag-asawa. Pero halos lahat napaaral. Wow. Ilan yun? PT, madami kami. Madami kasi 7 kami magkakapatid. Lahat pinag-aral mo, ha? Yung iba naman, may mga relatives sila, hati kami. Sa akin yung ganito, pero halos lahat. Tuition fee, tapos may nabili akong parang condo malapit sa UST. Mga napag-aral ko. Mga mamimili lang sila. May PT, may seaman. Kumbaga, nung nagpunta kasi ako sa bahay ng kapatid ko, uso kasi pa yung mga picture-picture ng mga toga. So parang naiyak ako kasi... Bakit? Nag-iba na yung buhay namin, yung henerasyon na nakapag-aral na sila. Parang, sabi ko, hindi na namin mararanasan yung invited ka na tagahugas ka ng plato. Hindi na namin ma-experience yung invited ka pagkatapos tagalinis ka lang ng bahay. Sabi ko, iba na yung buhay namin. So, mas nagiging nagpapasalamat ako sa Panginoon noon. Kasi naranasan ko yun. Hindi na mararanasan ng mga pamangkin ko yung naranasan namin. Kumbaga, natapos na yung paghihirap namin. Kumbaga, lahat naman ng napagdaanan ko. Kasi talagang naiyak ako doon na nabago yung buhay namin. And I can say na God is good talaga. Na si Lord talaga lahat. Lahat ng ito, ang pangarap na ito, nagsimula ito dahil sa nakita mo sa magulang mo. Especially your nanay. Tsaka ayoko na nang maranasan ng mga pamangkin ko yung pinagdaanan niyo. Pero si nanay, paano mo siya tinulungan? Si nanay ko yun. Nag-start yun. Actually, nung
nung nagpadala kasi ako ng pera, yung unang car namin is parang Toyo, yung Innova. So sabi ng tatay ko, di kasi ako nagkukwento, sabi niya, hindi ako pinaniniwalaan. So, hindi siya pinapansin kasi yung mga suot nila, hindi sila mapuputi, syempre. Hindi sila pinapansin. Tapos sabi, may managers check kami, ganun. Pinansin na sila kasi cash. Sabi niya, muntik na naman ako sinikmura. Lahat ng juice nilabas na, sabi niya. So, parang naranasan ng tatay ko yung bumili siya ng sasakyan. Naranasan ng tatay ko na nagpunta siya sa bangko, na hinarap siya ng manager, na VIP siya. VIP na si tatay. Dati papasok lang siya sa bangko dahil may SS na 1,800 pesos. Ang dating karpintero na hindi pinapansin. Oo, ngayon. Na kahit sino, ngayon ginagalang na sa bangko. Oo, VIP pero na. namatay na siya. That was Wala na si 2018. Namatay siya sa lung cancer. Pero alam ko, bago siya namatay, ginawa ko yung lahat. Yung mga, like yung nanay ko, minsan hindi niya alam. Gusto ko ito, sabi niya, ito yung bag na yan. So, pumunta kami sa Louis Vuitton, turo siya. Sige, bilhin ko. Nung nalaman niya na mahal, pinapabalik niya, pwede bang i-cash na lang? Tapos yung tatay ko, dinala ko siya sa Louis Vuitton. Yung tatay ko, sabi niya, ang mahal, sabi niya. Ayaw ng tatay ko. So sabi niya yung coach na lang coach. Coach na lang coach. Ayaw niya, hindi niya nagagalit siya pag yung mga bags, magkano yan, lagi niya pag... Pero I'm sure binila mo ng bahay sila. Sad to say, nung pinagawa namin yung bahay, hindi na niya naabutan. Hindi na yun. Pero, kasi yung asawa ko kasi sabi niya, kailangan yung bahay mo, palagyan natin ng elevator para pag tumanda yung nanay mo, ganyan. So, yung mahal niya yung pamilya. Bait na asawa mo, no? Napakaswerte mo sa kanya. Maswerte din siya sa akin. Oh, kasi naman. maasikaso. Hindi, maasikaso ang dami ako. kasi mga horror stories na mga tumira sa Japan, nagtrabaho sa Japan, pero nakilala, hindi naman talaga maayos na mga tao. Kundi man, hindi naging maganda yung ending. Siguro ako, syempre may away din pamilya, may ayaw ka din. Hindi ako nagkukwento ng pangit about sa family ko. Kasi iba yung Hapon eh. Ang Japanese kasi matandain, mapagtanim. So, mahilig sila Hindi naman, culture nila, halimbawa, pag napaso na yan, hindi na yan susubok. Hindi kamukha tayo, pasong-paso na, pabalik-balik. Matiisin tayo eh. Yes, sila hindi. Pag sila hindi. nasaktan na sila, that's it. Magtatanim na yun. Hindi na nila makakalimutan yun. Kaya hindi ako nagtanim ng pangit na imahe sa mga pamilya ko. Laging maganda. Magaganda lang ang naririnig niya. Yes, hindi ko sinasabi. Kasi ayokong sirain. Especially pag sinira ko ba yung kapwa ko Pilipino, parang sinira mo naman yung buong bansa. Parang ganun. Yun ang ko eh. Masaya ako ngayon na yung mga kapatid ko, okay na yung buhay. Yung mga pamangkin ko. So, dalawa na lang yung tapos na ako, 2 pulis. Yun. Sa Manila sila nag-aaral. Nakagraduate na lahat. Nakikwento mo rin kinala yung kinuwento mo sa akin kanina na siya yung dahilan kung bakit pinangarap mo na one day gumanda ang buhay mo. Kasi yung nanay ko, pag nakita mo, wala siyang ginawa sa buong buhay niya kundi maglaba. Maglaba ng maglaba. Kaya sabi ko, parang, tapos wala siyang bag. Tapos yung buhok niya, maiksi, tas humahaba. Parang naaawa ko sa kanya. Kaya ngayon mukha na siyang principal, terno-terno damo. Sabi ko, nahi. Pati sapatos, bag. Fashionista. Bakit ka Tapos bago pa siya umalis, pinapacheck pa niya. Tama ba yung forma ko? Ganon. Hindi kasi nakikita niya daw niya yung pag nagbibihis ako. So dapat hindi naman. Pero yung nanay ko naman, hindi siya masyadong sa mga branded. Basta maayos siya, gano'n. Oo. Tsaka hindi gusto niya, ngayon, papasalamat ako sa Diyos, wala siyang maintenance. 83 years old. 83 na? Wow. Ang maintenance niya, Starbucks. Pumunta Starbucks na lang, ha? Oo, sa BGC. Ayun. Ngayon, yung ginawa ni Lord sa akin, from Riverside to McKinley West Village sa BGC. So parang,
Ang layo, di ba? Oo. Ang Kaya layo. sabi ko, every time na naging ganito yung buhay ko, lagi kong binabalikan kung saan ako nanggaling. Kasi kung hindi ko iisipin yun, malaki na rin yung ulo ko, yumabang na rin ako, lagi kong tinatandaan na dati ako mahirap. Dati rin akong hindi ko makain. Dati rin akong ganito. So, lagi kong binabalikan kung saan ako nanggaling. Lagi kong, pag halimbawa darating ako, kahit hindi ako bababa, gusto ko dadaanin ko yung saan kami tumira. So, gusto ko yung, kasi yun yung para sa akin na to stay na hindi magbabago yung, kasi syempre nagbago yung pananamit mo, maraming nagbago sa'yo. Pero yung puso mo, para maging stay na ganun, lagi mong babalikan kung saan ka nanggaling. Kasi yun yung pinakamasarap na balikan. Tama. Kung saan ka naghirap, saan ka nag-umpisa. Kasi parte na yun ng buhay mo. Kung hindi mo napagdaanan yung napagdaanan ko noon, hindi ako ganito. So, lagi kong iniisip yun. How many buildings do you have? In total, more or less? As far as I know, parang nasa, I think 68? 68 buildings. Yes. In Tokyo alone? Buong Japan. Buong Japan na to? Yes. As far as I know ngayon, kasi minsan, may nabili na siya. Ngayon, dahil may tenant, hindi pa niya napapaalis. So, hindi, yung glamping naman is pang 3 branches. 3 branches. Ang Karaoke Can, how many branches? 311. 311. Tapos yung Time Cafe? Bali, mag-7. 7. At sa negosyong ito, involved ka ba doon? Or siya lang yun? Yes. Anong role mo rito sa mga business na to? Halimbawa, pag sa Filipino, mga foreigners, and also sa mga promotion, ano yung mga, like, food tasting, and also, syempre, nag-aaral ako ngayon, pinapag-aralan ko, kasi syempre, mahirap na. Pero sa accounting, hindi pa ako involved. Yung mga, sa mga products. At meron ka rin negosyo sa Pilipinas? Yes. Baka kasi yung mga viewers natin ay gusto malaman kung ano yung business mo ron. Ano ba yun? Parang memorabilia. Memorabilia ay memo, tapos ABBY. Yeah. Mahilig kasi, nung maliit ako, parang hilig-hilig ko sa magagandang bagay. Like sa mga parties, may mga souvenirs. Yung hilig ko sa flowers, yun. Tinayo ko yun sa Tarlac City. Yung mga souvenirs sa wedding, sa mga binyag, yung nire-rebrand namin yung mga diffuser, scented candles, linen spray, and room spray na nilalagay namin yung company, pamimigay nila sa mga client. So, idea ko lahat yon. So, halos 80% galing sa Japan. Yung mga products. Wow. O doon sa mga viewers natin, baka gusto nilang kunin yung services nyo. Paano kayo kukontakin? Meron kaming Facebook, memorabilia. Nasa Facebook siya. And also, marami kaming mga bago ngayon. Tarlac City, actually sa Pampanga ngayon. Meron kaming event ngayon, debut for 150. Parang, ito kasi parang naging hilig to naging business mo. Hobby to business. So, pwede rin yung gawin niya na malay nyo, yung inyong hobby, magiging business nyo rin. What do you look forward to sa future, Abby? Anong nai-envision mo sa iyo? Total, ano ka naman mahilig kang mag-manifest ng mga pangyayari sa buhay mo. Anong nakikita mong future mo? Siguro ngayon, ang gusto ko lang makatapos ng college. Online class. And also, sana bago ako mag-50, college graduate na ako. Nag-aaral ka pa rin, ha? Online. Hindi, kasi nakita ko kasi yung mga pamangkin ko nakapagtapos. Hindi ito yung parang gusto ko ipakita. Dahil noon kasi, paano yan yayaman? Hindi nga nakapag-aral. Kadiri yung English niya. So, lahat ng pang-aapi, sabi ko, naranasan ko. Ito, ginagawa ko hindi para i-please yung mga tao na nambash sa akin. Ito ay fulfillment para sa sarili ko. Pwede naman akong bumili sana sa Recto, pero masarap yung pinagpaguran. Kahit mahirap yung schedule.
para sa akin, hindi pa huli yung mga pangarap nyo pag hindi nyo natupad. Basta bigyan lang ng time. Like ngayon, libre na yung college, yung Tarlac State University. Nasa sa inyo na siguro kung hindi na kayo nakatapos. Kasi noong time namin, talagang pag wala kang pera, wala. Parang nag-iba na ngayon eh. So, nag-online ako ngayon. And, syempre, tinanong mo anong dream ko. Parang dream ko mag-Harvard. Wow. Oo. Yeah. Ay, naku, pag nagsalita si Abby, siguradong magkakatotoo. Lahat ng minanifest mo nagkatotoo. Hindi. Malakas ka dun eh, kay Lord. Ituto pa rin. Siguro, pag after that, gusto ko kasing makorek. Especially sa public speaking. Gusto ko. Kasi mahilig ako magsalita. Minsan kinukuha ko about my life testimony sa church and even like inspirational message sa mga graduation. And hindi ako nakapatapos. Pero minsan kasi paano po ako mag-guest speaker nyo, hindi naman po ako college graduate. No, yung naging buhay mo. Hindi life yung, lessons, yes, hindi yung dahil hindi ka nakapag-aral. So, ngayon, tutuparin ko kasi ang dami ko, actually, marami na akong tinanggihan na college, na graduation. Kasi parang mas siguro, once lang, the rest tinatanggihan ko. Mas maganda siguro kung pag nagsalita ako, college graduate. At kailan mangyayari yan? Bago ako 50 years old. Siguro isang taon. 1 year to go. So, yes. Anong course to? Bachelor of Science in Hospitality Management. Ayan, ako. Excited na tayo para sa future mo. Kasi maano ko sa customer service sa business namin. Ang ganda ng kwento ng buhay mo. Totoo pala talaga yun, no? Na kapag mag-manifest ka ng isang bagay, minsan nangyayari talaga. Basta nag-focus ka, and of course, dagdagan mo, no? Ng pagtitiwala sa Panginoon. Yes. Siguro, pag nag-combine yung dalawang yan, malayo mararating. Minsan kasi pag sobrang hirap na ng pinagdadaanan natin, na parang hindi na tayo makakabangon. Minsan nawawala tayo ng faith. Kasi parang iniisip natin, hindi tayo pinapakinggan ni Lord eh. Kasi nagdadasal tayo, but it's timing. Hindi yung time natin, yung time niya. Kasi baka yung pinagdadasal natin, kaya hindi niya binibigay, kasi hindi naman yun yung para sa'yo. Dahil may mas maganda siyang plan. So, kaya pala hindi ako nakapag-aral, hindi ako nakapag-college, kasi hindi ako magiging Cinderella ng Japan, sabi ko. Yes. Kasi kung nakapag-aral ako, hindi ako nag-Japan. Definitely hindi. Nag-iba yung future mo. Yes, kung hindi dahil yung umpisa, pangit, ibig sabihin, ang ending, pangit din. Parang Crayola, hindi ko maputol na, hindi na siya magamit pang kulay. So, hindi yun. Kahit gaano kahirap, kahit sabihin mo marami kang pagkakamali sa buhay, pwede mo yung baguhin. So, ikaw din yung, sa sarili mo, ikaw yung direktor ng buhay mo, at ikaw din yung gagawa ng buhay mo. So, ikaw din ang pipili kung anong landas ang tatahakin. Wow, thank you so much, Abby. Sobra busog na busog kami ng mga viewers ng Julius Babaw Unplugged sa life lessons na naituro mo sa amin ngayong araw. So, thank you. Thank you. And congratulations sa magandang buhay. Thank you. Salamat. Ayun na po, sa loob naman Ayun po. na, Tingnan bagrate natin ang time. mga laman. Anong nasa loob? Unang-una ng po yung bago aking karta? portable fan ko po. Naku, napakainit po kasi summer. True, Actually, kahit hindi po true. summer, mainit pa rin po. So, meron po akong... Ito na nga yung hot flashes. Hot flashes, yes. It's summer so, pa, importante ma'am. po, meron po tayong ganitong portable fan. Yes. Naku, lalo na po sa Yan akin, yung dahil ako'y malakas. pawisin. Yes, malakas po yan. Julius and Tintin would like to thank the following. Pure Gold, always panalo. David Salon, wherever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation, with you on your journey. Vince Cologne Love Mist. To order, message TonyBBabaw@gmail.com. Enagic from Japan, Kangen Water Machine.